Hello mga kamadyo. Ngayon lang ako nakabalik pa-vlog. Sobrang busy namin kasi mga kamadyo. Nag-send kami ng mga gamit namin pa Surigao. Kaya wala talaga akong time mag-vlog mga kamadyo. Wala kasi akong cameraman na taga-video sa namin. Diyos ko po mga kamadyo. Pinto ko lang yung trauma namin kagabi. Grabe. Mga alauna ng madaling araw yun, nakatulog na kami. Tapos bigla nagsigawan sa labas. Akala ko may away, ayaw ko pa sanang lumabas. Sabi ko sa asawa ko, wag muna tayong lumabas kasi baka may away, dubulak mo yung pinto, sabi ko pa sa asawa ko. Sigawan. Tapos tinatanong namin yung mga kasi tumuntong ako sa lababo para makita namin dun sa butas kung anong nangyari sa labas. Kasi may parang bintana doon sa kusina na makita pag tumungtong ka. Tinanong namin yung mga dumadaan. Talagang ayaw sumagot. Siguro kasi hindi kami makita. Hindi nila alam kung saan galing yung boses, kung sino nagsasalita. Kaya hindi sila sumagot. Tapos dumiretso lang din. Tapos parang may narinig yung asawa ko na may nagsabi ng sunog. Kaya yun, lumabas siya. Ako din lumabas na, pero hanggang may pinto lang ako kasi yung anak namin tulog. Walang kasama. Pero grabe, nanginginig na ako mga kamadyo. Imagine mo yung pagsunog kasi parang sabi nga nila okay lang manakawan, wag lang masunugan. Nanginginig na ako. Nagtatawagan ko yung mga hipag ko, hindi ko pa makontak. Sabi ko, Diyos ko po. Yung anak ko sarap ng tulog. Ayoko naman siyang gambalain dahil baka matakot kaya hindi ko ginising. Alam niyo mga kamadyo, nagligpit ako ng gamit namin. Buti na lang kasi, mga gamit namin, kunti na lang. Kumbaga yung mga na lang kasi yung mga gamit talaga namin, nandun na sa pinakargo na namin. Nagligpit ako, nilagay ko sa malita yung mga papel na importante nung inuna ko, yung mga birth certificate, mga marriage certificate namin, tsaka yung TOR, mga sa mga credentials ko. Tapos ang nailagay ko lang pala sa malita mga kamadyo, mga panty, wala ring mga damit. Natawa pa nga sa akin yung asawa ko pagkatapos kasi nga yun lang ang nadala. Sabi ko, hindi mo na maisipan yun kung basta pasok na lang ng pasok. Wala Kasi talagang magkakaanuhan. Diyos ko po, bahala na yung mga matira. Importante yung Grabe ang trauma talaga pag sunog ang pag-uusapan. Kasi na-experience ko din dati sa amin sa Siargao mga kamadyo. Nagsunog din doon. Mga first year high school pa yata ako nun. Time na yun, nagsunog. Ay, Diyos ko, lahat. May kasi kami dati, yung pump boat na malaki, yun. Doon kinaraga namin yung mga gamit namin na yung mga importante, yung mga cabinet na puno ng damit, yun, nabuhat ng tatay ko. Tsaka iwan ko kung sino yung lalaking tumulong sa tatay ko, nabuhat silang dalawa lang. Doon, karga lahat ng mga mahahalagang gamit namin sa pump boat na malaki. Buti na lang, hindi na talaga kumalat yung sunog. Hindi nakarating banda sa amin. Doon lang sa, yung kasi apartment yung nasunog Ang nasunog yung buong apartment at saka yung katapat, at saka yung sa likod. Yung dyan lang banda sa Pagbalik ng mga gamit namin sa loob mga kamadyo, hindi na mabuhat ng tatay ko. 5 tao na sila nagbuhat sa kabinet. Hirap pa silang magbuhat. Ganun talaga ang mangyayari. Grabe ang takot ko. Tapos biglang nung dumating na yung fire truck, buti na lang din, mabilis dumating yung fire truck, hindi nagtagal yung sunog. Kaya hindi kumalat. Yung nagising yung anak ko, biglang balikwas siya Yung nangyayari, sabi niya. Parang yung tingin niya sa akin, patanong anong nangyayari. Yung tingin niya na patanong na may takot. Naawa sa anak ko kagabi. Ayun. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makaget over dun. Pati yung anak ko napuyat siya sa
practice kasi nila ngayon eh. Para sa recognition nila. Yun, napuyat. Imbis na ang time nila, alas 8 ang full time nila. Nihatid ko 9:30 na. Diyos ko. Kasi pati siya napuyat din eh. Ay, grabe parang. Ikain ko na lang mga kamadyo. Yung takot ko. Kain tayo mga kamadyo. Mag-practice ako ng chopstick. Kasi ito parang hindi to bagay kasi ng ng tinidor, chopstick lang to bagay. Yan. Hindi ako marunong mga kamadyo gumamit pero itatry ko lang. Ayun, ako. Meron din. Kaya lang walang pala to pa. Walang tawag dito. Walang ay meron pala akong sasawsawan dito. Ito may chili sauce pala. Buti lang walang wasabi kasi sobrang anghang na. Ano pa? Oh, ayan, meron dyan. Ang hirap kamadyo. Hindi marunong. Mag-practice lang tayo dahil baka makapunta tayo ng Korea. May takot din ako. Nung sa Brunei ako dati mga kamadyo. Doon ako natutong ganito. Pero na-standby kasi ngayon, hindi ko na nagagamit. Yung boss ko kasi sa Brunei mga kamadyo, Malaysian Chinese. Kaya pag nadadala siya ng pagkain sa opisina, chopstick lang ang mayroon, walang kutsara. Kaya natuto ako mag-chopstick. Kaya lang, hindi na nagagamit. Kaya parang, na rin, nawala na sa practice. Yura lang. Grabe ang ko. Takot. Hindi ko siya? Hindi. Dito kasi sa Maynila, dikit-dikit yung mga bahay. Kaya pag sunog,
Mabait tayo mga kamadyo. Tinatry ko pa rin na nagawa. Diba? Hiwa-hiwalay kasi. Ano ako sa ano? Sa kape. Ito na mga kamadyo. Naku, nalaglag ang mga palaman. Ayaw mo? Ayaw mo? Hindi na yan fresh. Hindi mga kamadyo. Thank you so much po sa panonood ng aking mga vlogs. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Bye.